Good morning everyone, I'm Abigail Joyce Hermosa and today we will discuss about fishing gear, proper handling, and safety measures. So, ano nga ba ito? It focuses on the correct use and careful management of fishing equipment to ensure angler safety. It involves handling tools properly to avoid injuries, maintaining awareness of surroundings, and applying basic precautions while fishing. By following safe practices and staying prepared, anglers can minimize risk and enjoy a safer and more responsible fishing experience. So, itong fishing gear proper handling and safety measures is tumutukoy siya sa tamang paggamit at pag-aalaga ng mga gamit sa pangingisda para masiguradong ligtas ang mga mangingisda natin. So, hindi lang siya tungkol sa pangingisda basta-basta. Ito is tumutukoy din siya para maging ligtas ang mga mangingisda at para maging mas responsable pa tayo sa kapaligiran natin. Sa pamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mababawasan yung mga panganib na pwede nating ma-encounter habang nangingisda tayo. So, ano nga ba ang gear? Gear is equipment which is used in fishing called fish gear and the working platform to reach the fishing ground and to conduct fishing operations is called fishing craft. So, sa madaling salita, ang gear is tumutukoy sa lahat ng kagamitan na ginagamit natin sa pangingisda o tinatawag nating fishing gear. Kasama rin dito ang fishing craft na siyang sasakyan o bangka na ginagamit para makarating sa lugar ng pangingisdaan natin. So, meron tayong ditong mga uri ng fishing gear. Ito ay 12 types of gear. Ang una dito is without gear. So, ano nga ba ang without gear? Without gear includes hand-picking of fish and other aquatic animals. Simple tools and trained animals such as dog, otters, and cormorants may also be used. So, dito sa without gear, hindi tayo gumagamit ng kahit anong equipment. Ang ginagamit lang natin is yung mga trained animals na katulad ng dogs, otters, and cormorants. Pwede rin siyang gamitin. Pero, dito, kadalasan, ang ginagamit talaga natin sa without gear is yung mga kamay lamang natin para mangisda. So, paano nga ba siya gawin? Ang ginagawa dito is, kinakapalamang natin ang mga isda. So, paano nga ba siya? Kapag alam natin na mayroong isda doon sa lugar na yon is kakapain lamang natin siya o pwede rin tayong sumisid para makuha yung isda gamit ang mga kamay natin. Number 2 is grappling and wounding gear. Ano nga ba ito? Grappling and wounding gear, fish are caught by grappling, squeezing, transfixing, or wounding. Examples include spears, clams, tongs, rakes, fish plummets, and bows and arrows. So, dito sa grappling and wounding gear is, hinuhuli natin yung isda sa pamamagitan ng pagtusok o pananakit sa mga isda. So, paano natin siya ginagawa? Ang mga halimbawa na ginagamit nating equipment dito is yung sibata o spear, sipit, tongs, pana, bow, and arrow. So, dito sa sibata, pwede tayong kumuha ng kahoy at patulisin ito para magamit nating pantusok sa isda. So, ayun po ang tinatawag ng grappling and wounding gear. Gumagamit tayo ng mga matutulis na bagay para itusok sa isda o para mahuli ang isda. Number 3 is stufifying devices. Fish are stunned or killed using mechanical, chemical, or electrical means. Mechanical, throwing stones. Sa chemical naman, plant poisons. And meron din tayong tinatawag na electrical methods. So, dito, pinapahina o pinapatay muna natin ang isda bago natin sila hulihin. Paano nga ba natin ito ginagawa? Meron tayong mga uri ng ginagawa dito para mahuli natin o mapatay natin yung isda. Number 1 is mechanical. Sa mechanical, ginagawa natin sa kanila is pagbato. Sa chemical naman, paggamit ng lason mula sa halaman, and sa electrical naman, paggamit ng kuryente. So, dito sa mechanical, ginagawa natin siya, binabato muna natin yung mga isda para mamatay o manghina sila para mahuli na natin. Dito naman sa chemical, gumagamit tayo ng mga lason para mamatay yung isda at mahuli natin sila.
And dito sa electrical naman, from the word electrical, kinagamitan natin sila ng kuryente para mamatay at mahuli din natin sila. Ang pang-apat na uri ng gear ay tinatawag na hook and line. Ang hook and line, a fishing gear where one or more hooks are attached to a line used to cut fish. So, meron tayo ditong hook, line, bait, and meron din tayo mga types dito na naka-under sa hook and line. So, from the word line and hook, ito ang pinakakaraniwang paraan ng pangingisda or yung mga pinaka-common talaga na ginagawa natin para makahuli ng isda. Ito yung may kawit na nakakabit sa linya. Yung mayroon tayong mahabang linya and merong nakakawit dito. Tapos, ayun yung nilalagay natin sa pangingisdaan natin and after nun, lalapit yung isda, kakagatin niyon and doon, mahuhuli na natin sila. Pero syempre, dito sa hook and line, ginagamitan natin sila ng pain. Doon sa pinakadulo ng ginagamit nating pangingisda, doon natin nilalagay ang mga pain natin. Katulad na lamang ng mga maliliit na uod, bulate. Sa pamagitan nun, maaakit yung isda na lumapit doon, kainin yon. At after nun, yung pinakabibig ng isda is sasabit sa kanila yung matulis na bagay na ginagamit natin and mahuhuli na natin sila. Dito din sa hook and line, meron tayong mga types ng line. Ito yung mga hook or kawit sa Tagalog, line o pisil, bait o pain na nabanggit na nga natin ng mga maliliit na uod at mga bulate. Meron din tayong iba't ibang line. Ito ay tinatawag na hand line, set line, drift line, or troll line. So, number 5 is fish traps. Fish traps, devices placed in water that allow fish to enter but prevent them from escaping. Includes basket traps and other cylindrical or bag-shaped traps made of bamboo, wire, or netting. Dito siya fish traps, mga bitag to kung saan pumapasok ang isda pero hindi na sila makakalabas. So, ang halimbawa nito is yung mga net traps. Ang mga net traps is nilalagay natin sila paikot sa, for example, sa dagat, nilalagay natin sila paikot doon kung saan pwedeng pumasok yung mga isda. Pero kapag pasok nila doon, hindi na sila pwedeng lumabas. Sa pamagitan nun, mahuhuli sila ng net kapag tinaas yun at sasama sila. Number 6 is drag gear. Drag gear, fishing gear that is towed or dragged through water to catch fish or shellfish. Includes dredges, bottom trawls, midwater trawls, and sweep trawls. Ang drag gear naman is, ito yung simpleng paraan lang din ng pangingisda. Ito yung mga lambat na inihila sa tubig. Ito yung mga lambat na inahagis natin sa tubig and makakahuli na ng isda sa pamamagitan nun. Kapag tinaas yon, yung mga isdang pumasok doon, masasama na rin siya. And number 7 is cast net. So, sa cast net, a circular net thrown by hand that sinks in water and catches fish when retrieved. Dito, isang bilog na lambat to na hinahagis at kusang lumulubog para makahuli ng isda. So, parang ganun din siya kanina sa number 6 natin. Lambat din siya na hinahagis sa dagat at kusang lumulubog and after nun, makakahuli na siya ng isda. Depende kung pupunta yung isda doon sa net na yon. And number 8 is surrounding nets. Surrounding nets is nets that surround fish from the sides and the bottom. It includes lampara nets, ring nets, and purse shins. So, eto namang surrounding nets is kinukulong natin yung isda gamit ang lambat mula sa gilid at sa ilalim. So, halimbawa nito is yung purse chain at ring nets. Number 9 is gill nets. Long vertical nets where fish are caught by their gills, fins, or body. Meron tayong mga types nito. Ito yung mga set gill nets, drill gill nets, and tangle nets.
So, dito naman sa gill nets is katulad din ng mga naunang nets, pero ang pinagkaiba nito, yung isda is sumasabit na siya doon mismo, yung mga hasang nila mismo doon sa lambat. Kung kanina sa mga naunang nets natin is nakakapasok sila, dito naman sa gill nets, nahuhuli ang isda dahil nasasabit yung hasang nila o katawan nila mismo sa lambat. Kaya pag sumabit sila doon, hindi na sila makakaalis at mahuhuli na natin sila. So, meron tayong mga uri nun, yung nabanggit ko nga kanina na set gill net, drift gill net, tangle net. And number 3 naman is scoop net. Scoop net, a small hand-operated net used to scoop fish from the water. So, eto yung mga maliliit na lambat na ginagamit pagsasalok ng isda. Ano nga ba pinagkaiba nito sa mga una? So, dito, gagawa lang tayo ng maliit na bilog na tapos may hawakan, and after nun, ay na yung gagamitin nating pangsungkit dun sa mga isda or panglambat dun sa mga isda. Number 11 is bag net. Bag net, a stationary net with a bag-like structure used to trap fish carried by water current. So dito, itong bag net na to is isang net din siya na parang supot kung saan naiipon yung isda dahil sa agos ng tubig. So, kanina, yung mga nabanggit nating net is, ito yung mga inahagas natin sa dagat, malalaking net, mga lambat na ginagawa natin. Pero, dito namang sa bag net is, supot lang siya kung saan naiipon yung isda doon kapag umaagos yung tubig. Doon na siya kusang inaagos. Number 12 is harvesting machines. So, ano nga ba ito? Harvesting machines, mechanical devices used to extract fish from water and transfer them into vessels such as fish pumps. So, harvesting machines is, ito yung mga makinarya na tumutulong sa pagkuha ng isda, tulad na lang ng mga fish pumps. So, dito sa harvesting machines, from the word machines, gumagamit na tayo ng machines para makahuli ng isda. So, let's proceed to proper handling of fishing gear. So, dito sa proper handling of fishing gears is ginagamit natin to ginagawa natin to para mapanatiling ligtas at maayos yung mga kagamitan na ginagamit natin. So, ano-ano nga ba ito? Number 1 is inspect fishing gear before and after use. Number 2, use gear properly according to its purpose. Number 3, clean gear after use, especially after seawater exposure. Number 4, store gear in a dry and safe place. Number 5, repair damaged gear immediately. So, dun sa number 1 na inspect fishing gear before and after use is, dapat daw yung mga fishing gear na ginagamit natin is hindi lang natin basta-basta ginagamit, kundi dapat is suriin din natin siya after and before natin siya gamitin. Dahil, for example, nasira siya, pwede natin siya mapaayos agad. So, yung number 2 is use gear properly according to its purpose. So, sabi dito, yung mga equipment na ginagamit natin is dapat natin siyang gamitin ng maayos or kung ano nga ba yung purpose niya. So, for example, sa net, dapat gamitin natin siya ng naaayon sa dapat talagang kung paano siya gamitin ng tama. So, number 3 is, kailangan din natin siyang linisin. Hindi lang dapat tayo basta gamit ng gamit. Dapat after ng exposure niya, kapag nalagay natin siya sa dagat, malinis natin siya. And syempre, after nating linisin, dapat patuyuin natin siya and itabi sa tamang lagayan. And kapag naman nakita nating may sira na siya, kahit maliit lang, is ipaayos na natin para hindi lumala. So, again, ang mga dapat gawin para mapanatiling ligtas at maayos ang kagamitan is inspect natin siya and gamitin natin siya ng tama at naaayon sa purpose niya. Linisin natin siya after gamitin and patuyuin natin siya at ilagay sa tamang lagayan and ipaayos natin siya agad kung may sira. And now, let's proceed to safety measures in fishing. Dito sa safety measures in fishing, meron din tayong 5 kailangan gawin. Yung una, wear life jackets and protective equipment. Pangalawa, handle hooks, knives, and sharp tools carefully. Pangatlo, avoid fishing during bad weather conditions. Pang-apat, do not overload boats.
Panglima, be careful when handling fish to avoid injuries. So, dito sa unang kailangan natin gawin is, kailangan natin magsuot ng life jacket lalo na sa bangka kasi may mga cases na pwede tayo mahulog and sa pamamagitan ng pagsuot ng life jacket, pwede na itong may salba yung buhay natin or hindi tayo malunod. So, dito din pwede din tayo gumamit ng sunscreen at tamang damit para maprotektahan yung balat natin. Sa pangalawa naman, sa gear safety is, kailangan nating mag-iwat sa mga kawit, kutsilyo at mga matutulis na gamit natin sa pangingisda. Siguraduhin walang tao sa likod bago tayo mag-cast. Para, for example, sa pagsisibat natin, siguraduhin nating walang tao dun sa lugar na yon para safe yung gagawin nating pangingisda. Dito naman tayo sa avoid fishing during bad weathers. So, syempre, isa sa mga importanteng kailangan natin gawin para mapanatiling ligtas tayo is tingnan muna natin yung panahon bago tayo pumalaot. Iwasan nating mangisda kapag merong darating na bagyo o may mga thunderstorm. So, mag-iingat din tayo sa mga madulas na bato o sa mga pampang. Kasi may mga cases, 'di ba, na lalaot tayo tapos sa pangpang tayo masyado na palang malalim, hindi natin namamalayan, napapalayo na tayo masyado. So kailangan daw dun lang tayo sa sakto lang. And syempre, huwag din nating i-overload yung boats. Kailangan yung mga nandun lang is yung mga talagang kailangan natin sa pangingisda para maiwasan natin na lumubog yung bangka if ever na sobrang dami nitong laman. O kaya naman mabutas kapag meron tayong, for example, mga sibat sa bangka, kailangan natin yung i-arrange ng maayos para maiwasan ang pagkabutas ng bangka and makaiwas tayo sa aksidente. So, the last one is be careful when handling fish to avoid injuries. So, alam naman natin na yung isda is makaliskis talaga. So, mag-iingat tayo kapag hinahawakan natin yung isda para maiwasan natin na magkasugat. So, that's all for today. Thank you for watching and listening.